Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages ni Cancer. So, first message po ninyo is the Queen of Cups, no? And this is your current energy for the week. What to embrace is the Ace of Cups and Eight of Cups. Ayan. So, napakaganda. New beginnings. Anong dapat po ninyong iwasan? We have Three of Swords. Anong accomplishment ninyo for this week? We have Six of Pentacles. At ang blessings na maaaring dumating, opportunities, we have Judgment. Ano naman yung mga possible na obstacle or challenges? Nine of Cups. And ano yung advice sa inyo ng Spirit? Advice na Spirit for the week, we have Strength. Ayan, magpakatatag. Sa bottom of the deck po ninyo, this is your theme, which is the High Priestess. Ayan, roller coaster, no? Yung mga energies ninyo surrounding you this week. Kaya kailangan ninyo na magpakatatag. At aside from that, make sure, no, na makikinig kayo lagi sa inyong intuition. Makinig kayo sa divine guidance kasi you will be divinely guided, no? Gagawa ng paraan ng universe para mapakinggan mo, no, yung mga gabay niya para sa iyo. Okay? So pay attention to the intuitive messages, signs, symbols, synchronicities that may present to you around this time. Sundin niyo po 'yan, pansinin niyo po 'yan. At yan ay gabay para sa iyo. You know, pakinggan ninyo, tignan ninyo at isabuhay ninyo, no? Para kung ano yung dapat na mangyari, ano ang divine will, you know, yun ang maganap. Okay? So, yung current energy po ninyo is Queen of Cups, which is your energy. Most likely, ang karamihan sa inyo is a mom, no? Baka kayo ay isang nanay, at ang isang nanay is a very compassionate, very maalaga, very sensible, very nurturing, very sensitive din, at very, intuitive. Kaya gamitin din ninyo yung qualities nyo na yan, no? Yung katangian nyo na yan sa ngayon para mas maging magaan, no, yung inyong mga sitwasyon. Gamitin ninyo yung kalakasan ng inyong radar, kumbaga yung receptivity ninyo, kasi malakas din ngayon yung inyong psychic abilities, yung inyong intuitive abilities. They are strong, they are on point around this time. Kaya make sure na mag-pay attention kayo sa mga messages, no, na hatid nito sa inyo. Okay? And pwede, no, na you are going to be hands-on as well as a mom. Maaari kayo talaga ay may mga anak na, kayo ay isang nanay na, kaya ngayon maaaring talagang magiging kayo, hands-on kayo sa pagiging nanay, no, sa inyong mga anak. Kaya good luck sa iyo. Ano yung mga dapat ninyong akapin, no, na energies around this time? We have the Ace of Cups. Ace of Cups is a new beginning energy. Same thing, no, with the Eight of Cups. New beginning din ito, no? Dito sa Ace of Cups, there are overflowing of joy and happiness dito na maaring ma-experience kayo, because there will also be overflowing of blessings, no, na pwedeng dumating. Merong mga ibibigay sa yung regalo ng Divine Universe. At ang maganda rito, talagang you will be able to appreciate this much kasi kung ano yung kailangan ninyo, yun ang maaaring ibigay sa inyo sa ngayon. Kaya, at ang maganda rito, yung bonus pa dyan, hindi lang yung ibibigay sa'yo kung ano lang yung kasya sa'yo, but ibibigay sa'yo kung ano yung makakatulong ka pa sa iba.
So it will come, no? Those blessings will come in abundance para makatulong ka pa sa iba. Okay? Makapag-share ka din sa iba na kung ano yung mga blessing na matatanggap ninyo. At saka, isa pa, this is new beginning, no? Kaya maaari din na magsisimula kayo ngayon ng bagong chapter sa buhay mo na maaaring yan ay dahil din, ano, sa iyong sa mga biyayang ito na paparating. Maaring ang mga biyayang ito ang magbibigay ng bagong path or magbubukas ng bagong path para sa iyo. So, Eight of Cups is also a new beginning energy. Kasi meron kayong iiwanan dito. So, ibig sabihin, meron kayong pupuntahan. At ang magiging bagong ganap dito sa buhay mo, ang bagong chapter sa buhay mo dito, is kung saan ka pupunta. Diba? Kung ano yung pupuntahan mo, doon ka magsisimula ng bagong buhay. Meron ka ditong iiwanan, no? Something na talagang hindi na to makakabuti sa'yo. Something na hindi na to makakatulong sa iyong soul's growth. Kaya magde-decision ka na I'm leaving. 'Di ba? Kasi you will realize na sayang ng oras mo, sayang ng effort mo dyan, sayang ng panahon mo dyan, na hindi mo naman mamamaximize ang galing mo, yung talent mo, yung skills, yung gifts mo, at hindi ka makakatulong, no? Sa ibang tao na gusto mong ma-maximize mo yung kung ano yung regalo sa inyo ng universe. Ang mga talents, skills, and spiritual gifts na binigay sa iyo, gusto mong ma-maximize yon, hindi lang sa magagamit mo yon para sa iyong sariling kapakanan, but you want to use that also and create a beautiful impact sa buhay ng iba. Kaya yun ang maaring wala kayo sa ngayon, no? Kaya yun ang gusto ninyong puntahan. Kaya kayo magsasara ng pinto dito sa kung ano man ang kasalukuyan ninyong ginagawa, dahil yun nga, no? Parang your heart is no longer there. Hindi na ito yung gusto mo. Hindi na ito yung makakapagpasaya sa'yo. Kaya you are moving on from that. So, it could be in any area of life. Po pwedeng trabaho, career, yan, or family or relationships, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, you're heading towards happiness. Kung saan kayo patungo, doon kayo magiging masaya. Kung saan kayo patungo, doon ninyo makukuha yung inyong fulfillment, no? Kaya good luck sa'yo. Anong dapat mong iwasan sa ngayon? We have the Three of Swords. Okay? Three of Swords is heartache, heartbreak. Ano to? Nasaktan kayo dito ng todo-todo in the past, no? Kasi tapos na yan, nakalipas na yan eh. Pero yung ano lang dito, yung parang, yung sinasabi dito na, dapat mong iwasan, is yung iwasan mo yung denial, no? Kasi baka ang iba sa inyo rito, isa sa dahilan kung bakit siguro hindi pa nakaka-move on from this heartache or heartbreak ang iba sa inyo dito, Cancer, because maybe you are in denial. Maybe you are denying that you were hurt. Maybe you are denying na malungkot kayo, no? Dinideny ninyo sa sarili ninyo yan, no? You are pretending to be okay while in fact you are not okay. So, yun ang reminder dito sa inyo na i-avoid ninyo yung tendency na magkaroon kayo ng ganung pakiramdam kasi you will be stuck, no? You will be stuck where you are, 'di ba? Sa puntong ito, no? Na related dito, no, sa kung ano mang sakit na naidulot, gaano mang kalalim, kahirap, no? Yung sakit ng loob na dinulot na kung sino man sa inyo. It's better to just face it. It's better to acknowledge it na talagang nasaktan ka, sinaktan ka, ng kung sino man, para nang sa gayon ma-process mo yun ng tama, and you'd be able to eventually forgive the person who have hurt you, forgive yourself as well for harboring the emotional baggages, pain, resentments, and all that, para it will be easier for you to accept the situation, forgive and heal and move on. Okay? Kasi yun ang dapat ninyong iwasan, no? Na i-deny ninyo sa sarili mo yung totoong yung totoong nangyayari, hindi ba? Para na is easier for you to move on from that situation.
So, ano yung possible na maging accomplishment ninyo? We have the Six of Pentacles, which is really beautiful. Kasi this is generosity energy. Generosity energy has two sides. On the other side, you will be the benefactor, you will be the helper, you will be helping other people, magdo-donate ka, magbibigay ka, mag-share ka ng kung ano ang meron ka. And the other end is kayo magiging receiver, kayo yung recipient, kayo yung tutulungan, 'di ba? Kayo yung hihingi ng tulong. And maybe 'di ba, you will be on both ends of that generosity energy at this time. Kasi po pwedeng meron ka ding abundance of something, 'di ba? Maybe kasi this is also prosperity energy, no? So maaari na meron kayong maraming pera, maraming resources, maraming financial blessings ngayon that you can also share with other people. So pwedeng ikaw ngayon yung sa parteng yan, ikaw yung tutulong, ikaw yung magbibigay, ikaw yung merong i-share na resources, na pera sa ibang tao. And on the other hand, baka meron ka din namang something, no, other areas of life na doon ka din nangangailangan ng tulong. No? At kung ano man yan na kailangan mo, huwag kang mag-alala din. Kasi there will be someone, no, na tutulong din sa'yo. There will be someone that is going to share what they have as well sa iyo para matulungan ka, mapunuan mo din kung anong mga kailangan mo. No? And prosperity, din, is coming your way, what is your blessings, no, or opportunities that might come your way? So ngayon, this is judgment. So rebirth ito, rebirth. So ang iba sa inyo rito is going to change, your situation. Dahil meron ditong awakening. Magkakaroon kayo rito ng awakening. Magkakaroon kayo dito ng self-realization. Magkakaroon kayo dito ng pagkakataon na ma-assess ninyo, ma-reassess ninyo yung sitwasyon ninyo sa buhay. Yung pangyayari sa buhay ninyo. No? So, magkakaroon kayo ngayon ng pagkakataon para kayo ay makapag-desisyon dito ng maayos. No? And kung ano man yan, you will be able to move on with your life. You will be able to to cut off, no, your connection, no, sa karmic cycle, sa karmic debt ninyo. Kasi maano mo na, masusolusyonan mo na kung ano man itong paulit-ulit na lang na problema, paulit-ulit na lang na sitwasyon sa buhay mo, magkakaroon na yan ng solusyon sa ngayon. Maa-address mo na yan ng tama, no? So, yung obstacle ninyo is 9 of Cups, diba? Baka ma-overwhelm ang iba sa inyo dito sa dami ng blessings na dadating. Diba? Baka ma-overwhelm kayo. Kasi 9 of Cups is also wish fulfillment. This is a time for happiness and joy. Yung mga ganon. So, yung dapat ninyong iwasan dito, yung ma-overwhelm kayo at hindi na ninyo tuloy appreciate, 'di ba, ang bawat biyayang dadating sa inyo. Kasi kumbaga parang na-excite kayo ng todo-todo at nakalimutan nyo na magpasalamat, nakalimutan nyo na i-appreciate, no, yung mga blessings ninyo. Kasi kumbaga parang baka malulunod kayo kumbaga sa excitement, malulunod kayo sa saya, 'di ba? Yung ganoon. So, ang dapat lang din ninyong iwasan dito sa pagkakataong ito, yung makalimutan ninyo yung mga unang dapat ninyong isipin, no? Katulad na lamang ng pagpapasalamat sa universe, okay? And other things. So, we have strength. Ito yung advice sa inyo. No? Sa lahat ng movement dito na magaganap, pagbabago, important decision making na mga kakaharapin ninyo, ang advice sa inyo dito, magpakatatag lang kayo. Kasi halo-halo man, no, yung kind of energies na bumabalot sa inyo this week, you just need to activate your inner strength and courage. At malalagpasan mo din ang lahat ng yan, mapagtatagumpayan mo din ang lahat ng yan, at maisasaayos mo din ang lahat ng mga bagay-bagay, no, na kailangan mong ayusin this week. Okay? So, final message ni Cancer.
we have number 62, turtle spirit, slow and steady wins the race. Ayan, so sinasabi lang, pinapaalala lang sa inyo ng spirit dito na hindi kailangan nagmamadali. You don't need to rush. Kasi kung sino yung kahit mabagal, pero steady, no? Mabagal man, pero tuloy-tuloy, yun ang mananalo. 'Di ba? Kisa doon sa masyadong nagmamadali tapos natisod, ayun na, na-stuck na doon sa pagkatisod niya. Hindi ba? Kaya tama lang, no? Kalma lang, chill lang. Just go with the flow with life. Kasi dadalhin at dadalhin ka rin naman ng divine universe sa kung saan ka dapat mapunta. At mapagtatagumpayan mo yung mga bagay na pinagsisikapan mo. Okay? You don't need to rush everything. Alright? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.